kung nagsama ang Duterte sa campaign ng 2025. Malakas yan. At ang sense ko, ang taong bayan galit. So, saan pupunta yung galit na botante? Yun ang napakahalaga dito sa 2025. Next week na yung filing ng COC, no? Marami na tayong narinig itong mga laban dati sa Marcoses, kakampi na ngayon. Tapos meron na silang slate, merong hindi sumipot doon sa declaration kung sino yung kanilang pampato. Mula sa iba't ibang mula sa iba't ibang partido ito, nagkaroon sila ng koalisyon. Yung administrasyon na pambato nila, and at the same time ang dating administrasyon, yung PDP, meron silang at least 3 pa yung nababanggit. At saka ano po yung nakikita nyo dito, ma'am? Regular to na meron talaga, pero nagtataka ka ba kung sino yung kanilang mga manok? Kasi halimbawa ganito, si dating senador, boxing champ si Manny Pacquiao, noon talagang isa sa mga kritiko, bigla naging manok, 'di ba? ng kasalukuyang administrasyon. Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Admar, ang pagsali mo kasi sa admin slate is a function of 2 things. The network and the funds. Dito sa Bagong Bayan, Bagong Alyansa, it's a coalition composed of 5 political parties. Malakas. Malakas yung 5 political parties na yon. Malakas dahil may network ang administrasyon, malakas dahil may pondo, no? Ang nakikita ko lamang diyan ay ang kaguluhan sa baba. Oo, magfa-file ka ng certificate of candidacy mo na nakasama ka sa alyansa. Paano ka sa baba? Saan kang stage tatayo? Coalition kayo. Wala na rin yung equity of the incumbent. So kung ikaw ay lakas, na supposedly yan ang pinakamarami, walang equity of the incumbent. Kasi yung Partido Federal, napakaliit lamang nun. Supposedly, ang Partido Federal ay ang pang-local at ang lakas ay ang congressional. Pero dahil nagsama-sama na ang NUP, ang NPC, ang NP, magkakagulo sila sa baba. Yan yung una. Pangalawa, magkakagulo sila sa sino ba ang predominant majority. Si lakas dapat yon. Pero dahil sa coalition, nangyari yan sa atin noong 2007 eh. So, may problema rin doon. Pangatlo, doon naman sa PDP, ang balita ko may 4 na parties na kasama dyan sa coalition. Ang nagpangalan pa lang naman ay ang PDP. So ang reforma na andyan, we have until the 28th for the conventions, the party nominations to be announced. So meron pa yung Partido Demokrasya ng kay Belica, meron pa yung sa NEC something, yung original ng Partido Federal. Yan. So sa tingin ko may mga surprises pa. At ang pangatlong kailangan tingnan are the independents. Kasi meron, ang pagkakaalam ko, may 2 nabubuong independent na tatakbo at gusto nilang maging independent kasi ayaw nilang pumagitna sa awayan ng Marcos at Duterte. So, tingnan natin by October 1 kung sino yung, at lalo na sa October 8, last day, kasi walang substitution, no? Bagong desisyon ng COMELEC. So, tingnan natin kung sino magfa-file. Crucial yon dahil makikita mo ano ang latag ng oposisyon, sino ang talagang oposisyon, ano ang latag niyan, at dito nakita na natin sa administrasyon kung sino. The mere presence of so many governors there already shows that they're flexing their muscles. Pero alam mo, Admar, iba ang ground game eh. So
Oo, powerful kayo, 5 partido, pero kailangan mong tahiin yung 5 partido. Sa PDP, light sila dahil tatatlo lang, pero pag nagsama yung Duterte, ano ang impact nun? Tatandaan natin, nanggaling tayo sa 2022 na unity team, pero ngayon magkahiwalay na yon. Ang number 1 na senador ay si Robin Padilla. Kahit na anong sabihin ng iba kay Robin Padilla, ang suma total nun siya ang number 1. At kung titingnan mo 2016 si PRRD, 2019 dalawang slate, yung isang slate handled by Mayor Sara, yung isang slate nakakaunti lang handled by the father. Dumating ang 2022, nag-end si PRRD na napakataas in history ng approval ratings niya, no? At trust. So, magagamit ba 'yon? Bakit ko tinatanong? Kasi nung dumating ang 2022, ang anak niya naging vice presidente at si Robin Padilla na isiningit lamang ni Mayor Sara as number 12. Pinag-awayan yan ang number 1. So kung titingnan mo, asan ang suporta ng taong bayan na andon sa hindi administrasyon. Ngayon, ang tanong natin, dito ba sa administrasyon? Kasi kung titingnan mo ang Marcos base, nung tumakbo si Senator Marcos, 11 million sa Senado. Nung tumakbo as Vice President, 13 million, natalo siya. Nung tumakbo, magkasama sila ni Mayor Sara Duterte, naging 31 million. Huwag na natin pag-usapan yung dayaan o ano. Can the 31 million be translated as the source of yung voter base nitong administrasyon na ito? Kasi walang contribution si Speaker. Dahil si Speaker district representative. So, ang siguro yung mga ayuda na naibigay, di ba? Pero talagang malilimit ito sa Marcos na Pangulo, Vice Presidente, kung siya ay mag-e-engage. Kung hindi siya mag-e-engage, nandun yung tatay. Imagine mo, Admar, kung nagsama ang Duterte sa campaign ng 2025. Malakas yan. Nakikita mo rin ba yung possible na masamang epekto once na na-endorso ka ng kasalukuyang administrasyon? Maaari ba na meron kang makita dyan? Kasi ito yung mga pambato, baka gamitin na naman ito na ganito, ganyan. Yung mga ganon. Nakikita ko yan na humihina kasi ang poder ng administrasyon at lumalaki yung pumupunta sa neutral. So ang labanan sa midterm, mape-persuade ko ba yung neutral na bumoto sa oposisyon? Sino yung oposisyon? Somebody has to claim sino ba yung oposisyon. O makakakuha ako doon sa aking neutral na mape-persuade kong pumunta dito sa Marcos administration. Again, ang hindi ibig sabihin kung may pondo silang pang-ayuda, ang tao boboto sa kanila. Bakit? Yun ang problema ng ayuda. Hindi pa nga eleksyon, nakakatanggap ako ng 10,000. Doon sa mga vote buying na nagsasabi, hindi, kaya yan. Ngayon ng eleksyon, pag binigyan kayo ng 1,000, sa tingin ko, dahil enough nyo sa ayuda, magbubumerang ho yan. At ang sense ko, ang taong bayan galit. So, saan pupunta yung galit na botante? Yun ang napakahalaga dito sa 2025.